Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong August 29 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ito pong si Bonk ay meron pong tayong isang malaking pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At nitong mga nakaraang araw ay nagkaranas po siya ng breakout sa lower portion nito. At naganap po yan nitong mga nakalipas na August 24. Pero ito po ay nakaranas ng retracement or correction. Kaya yung inaasahan po natin na magiging galaw sana nitong si Bonk, yan, dulot po ng kanyang bearish breakout na ito, ay ayan, magkakaroon siya ng retracement tapos babagsak po siya, makakaranas po siya ng malaking pagbagsak dito. Kaso ang nangyari po ay nag-consolidate po ito at hanggang sa ngayon ay nagpatuloy po siyang nagko-consolidate hanggang sa ngayon. Ayan, ganyan po yung kanyang galawan or naging performance mula nung nakaranas siya ng bearish breakout dito. At base sa aking analysis ay mukhang magpapatuloy pa rin po yung kanyang consolidation na ito. Ayan, magko-consolidate po siya or patuloy po siyang magko-consolidate dito. Sapagkat ang aking dahilan po rito ay ayan, nagbago nga yung kanyang yung kulay ng pangangatawan ng ating Hall Street indicator dito. Kapag kulay red po yan ay bearish po ang signal na ipinapahiwatig nito. Kapag kulay green naman ay bullish ang signal na ipinapahiwatig nito. Kaso ay yan, nagbago nga ito ng kulay green. Kaso ang nakikita natin ay maliit po yung pangangatawan nito or maliit yung sungat ng pangangatawan nito. Ang gusto po nating mangyari ay habang humahaba yung ating Hall Street indicator, yung sukat or katawan ng ating Hall Street indicator ay kailangan po na tumataba yung kanyang katawan. Katulad po ng nakaraang kulay green na pangangatawan nito. At ngayon, yung nakikita kasi natin ngayon ay kulay green nga ito pero manipis yung kanyang katawan. Habang humahaba ay manipis po yung kanyang pangangatawan. Kapag ganyan po yung nakikita natin na itsura ng ating Hall Street indicator ay ibig pong sabihin ay bullish nga siya pero wala pong sapat na volatility. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Simula po noong August 27 ay naging blanco yung QQE bar natin ngayon at tapos naging kulay gray pa. Ayan, kulay gray at nabubuo po ito dito sa ibaba. Kaya nagkokontrahan po yung ating dalawang indicators at ayan, ito po ay kapag ganyan po yung nakikita natin sa mga indicators natin ay sa kadalasan ay nagre-resulta po yan sa isang consolidation. Ayan, or nagsa-sideways lamang po ang magiging galaw nito. Kaya ngayon ay pagdating po sa ating pattern ay magkakaroon po tayo ng readjustment dito. Extend po natin yung upper portion ng ating pattern na ito at yung lower portion naman ng ating pattern dito ay babaguhin po natin yan. Ayan, magiging downtrend na po ang ating pattern dito. Ayan. Yan na po ang ating panibagong pattern dito. Isa pong descending wedge pattern ito. At ngayon ay pagdating naman po sa ating trades ay wala po tayong na trigger na nakaabang na pending orders natin dito kay Bonk. Yung huling trade po natin dito ay ayan, isa pong buy pending order ang na-trigger nung bumagsak si Bonk dito noong nakaraang August 4 pa sa presyong 40 digits 1985 at mula po rito ay nag-consolidate siya kaya wala po tayong trade na sunod na trigger. Kaya ngayon ay wala po tayong magagawa kundi maghintay po tayo na matapos yung consolidation phase na nararanasan nitong si Bonk. Kaya ayan pa rin po. Ayan po ang dahilan kung bakit hindi po tayo gaanong nakakapag-technical analysis dito kay Bonk dahil po sa mahabang nararanasan nito na consolidation phase nito or pagsa-sideways lamang nito. Kaya ayan po yung nananatiling mga live spot trading positions ko rito kay Bonk. Meron po akong 4 na sell pending order dito na sa itaas at saka 2 buy pending order dito po sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang makulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito.
Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.